Isang magandang umaga sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Binabati ko po kayo ng happy 11th years anniversary. And congratulations, Pastor Ray and Sister Shade, and to all the members of TFBC. Salamat sa inyong mga sakripisyo, sa inyong mga katapatan sa Panginoon. Ako po'y naniniwala na marami pa ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay at marami pang mga nakalaang pagpapala ang nag-aantay po sa atin kung tayo po'y magpapatuloy at maglilingkod, magtatapat sa ating Panginoon. Tungkol po dito sa inyong team na stand firm in Christ, dito po sa 1 Corinthians 15:58, nais ko po na magbahagi sa inyo ng ilang mga bagay that hope, and I pray na ito po ay maka-inspire sa ating lahat sa ating pagpapatuloy, paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Amir Adona. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga biyaya at privilege, pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Simula po nung tayo nagsimula po dyan sa TFBC, natatandaan ko ay nagsimula po tayo mag-Bible study sa bahay nila Brother Bernales at dyan po sa Ciudad Nuevo. Kasama po ang Hernandez family at saka pamilya ni Sister Michelle. And we started with Bible study, and then it's growing until such time na I said to Pastor Ray, hawakan mo yung gawain at kapagsimula tayo ng gawain dyan. And so the rest is history. For 11 years, nakita ko po kung paano ang Diyos ay naging tapat sa inyong lahat. Kung paano kayo pinagpala, paano inangat ng Diyos yung buhay, paano binago ng Diyos yung buhay ng napakarami na mga taong kumilala sa Diyos, may mga dumating, may mga umalis, pero pinakamaganda, may mga nanatili. Amen. Ano ba? At may mga nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya alam nyo, kapag halimbawa sabihin natin 11 years old, or 11 years old talaga, ano na yan, medyo patungo na yan going to adolescent age, parang sa isang bata na ika nga ay sa nagbibinata, nagdadalaga, okay? O dalagita, binatilyo, parang ganyan in the ministry. You are becoming more of a parang in-explore, trying to explore everything, trying to do a lot of things. There are times that you fail. There might be times that you might go into alam nyo na, di ba? Doon sa mga sitwasyon na parang sinubukan natin pero hindi naman nag-work. Why don't we try another thing? Okay? Pero pagdating sa Panginoon, laging merong success story, ika nga. Gumagawa tayo ng kwento sa ating bawat buhay na bawat isang tao. At maging sa bawat mga iglesia at sa bawat mga churches, bawat mga pastor and ministries, may mga kanya-kanyang kwento yan. Pero ang isang katotohanan na hindi kayang pasubalian ni naman ay kung ano yung ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang lingkod ng Diyos, sa ministry, sa church, sa mga gawain ng Panginoon, how God has done great things that we have experienced in the past 25 years sa MIBC Maragondon,
kung paano natin naranasan yung kapangyarihan, yung kamay ng Diyos na gumawa at kumilos. At even with your pastor for 30, 35 years in the ministry, I have seen God moves in the lives of people, in the heart of every believer. Nakita ko po yung kung paano mula from scratch, from little, kung paano pinagpala ng Diyos, kung paano gumawa ang Diyos, kung paano tayo pinagbunga ng Diyos, kung paano tayo ginagamit ng Diyos at ginamit ng Diyos sa napakaraming kaparaanan na niloob ng Diyos at ginusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, stand firm in Christ. Sabi ng 1 Corinthians 58, napakaganda po ng inyong team. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po walang kabuluhan. Yung lahat ng inyong mga pagpapagal, sakripisyo, o lahat ng ating mga efforts, lahat ng ating mga ginagawa, lahat po ng ating mga sabihin natin services sa Panginoon, hindi po iyan walang kabuluhan. Because God is not unrighteous to forget your labor of love, even your service, even your sacrifices, even everything that you have done for the glory of the Lord, for His work and for His ministry. Stand firm in Christ. And let me share to you this. Ayan niyo pong ibahagi ko po sa inyo. Always remember that we are standing on the solid ground. The Lord Jesus Christ is the rock of whom we stand. Sa Kanya po tayo nakatayo, sa Kanya po tayo nakasandig, sa Kanya po tayo nakasalalay. Dahil siya ho yung matibay na bato na ating kinatatayuan. Kung siya yung matibay na bato na ating kinatatayuan, we will become strong, we will become steadfast, unmovable. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya nga po, dahil ho diyan, una sa lahat, let me share these things. Una, stand firm in your conviction. Stand firm in your conviction for Christ. Ano ba yung conviction? Pag sinabi natin conviction, it is one thing that you believe what is right based on what the Bible says and based on what the leading of the Holy Spirit. Batay sa kung ano, yun pong gabay, patnubay at leading, pangunguna ng banal na Espiritu sa inyong buhay batay sa kung ano ang tinuturo at sinabi at nakasulat sa banal na kasulatan. We always believe that if the Bible is silent, then we're going to be silent. Okay? But then I believe that the Bible is so bold enough na parang kung ano yung sinabi ng Bible, gagawin natin. Kung anong tinuturo ng Biblia, yun ang ipapamuhay natin, yun ang susundin natin. Kasi bakit? Kasi all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instructions. Mapapakinabangan. Ang salita ng Diyos ay tunay na makatotohanan at ito ay makabuluhan. Ito ay may kapakinabangan sa salita ng Diyos. Kaya kung ano yung ating conviction sa anumang bagay na tama at matuwid, na alam nating ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, dapat panindigan natin, tatayo po tayo dyan, maninindigan po tayo dyan. Okay? Pangalawa, stand firm in your concern for Christ. Your concern for the Church of Christ. Your concern for the people of Christ. Doon sa mga anak ng Diyos, sa mga kapwa natin mananampalataya. Your concern for the lost souls. You know, maraming mga tao
na nangangailangan ng kaligtasan. Araw-araw may mga taong namamatay. Araw-araw may mga taong ipinapanganak. Pero doon sa mga taong namamatay, nakakalungkot kung sila ay lilisan sa mundong ito nang wala silang Kristo sa kanilang mga puso't buhay. Kaya kailangan nating kumilos. Malapit nang dumating ang Panginoon. We need to stand firm. Huwag kayong matinag. Yung salitang unmovable. Kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, kahit minsan sa piling natin, pakiramdam natin, nag-iisa na lamang tayo, parang wala nang tumatayo para sa atin, parang wala nang tumatapik ng ating mga balikat at nagsasabing, hey, magpatuloy ka, gawin mo kung anong dapat, sumunod ka lang at ang Diyos ang bahala sa iyo. We need to stand firm in your cares or concern for the believers, for your fellow believers. Hindi tayo ang magkakaaway. Tayo ay mga magkakampi, magkakasangga, magkakabalikat para sa gawain ng ating Panginoon. Ako ngayon na andito sa Amerika sapagkat ganun yung nais ng Diyos na ipagawa sa akin. Magtayo tayo ng maraming mga gawain. Mag-train pa tayo ng marami pang mga manggagawa para sa gawain ng Panginoon, and that is my concern. How about you? Ano ang ating concern? Are we satisfied going to church, going home without any concern, without any care? That is happening, what is happening nowadays here in America. People have no longer concerns for the ministry, for the church. They would just go to church, and after the service, they would go home and nothing happens. Walang ministry. Walang anumang malasakit para sa gawain. Hindi po tayo ganon. Magkaroon po kayo ng malasakit, ng pagmamahal sa manggagawa ng Diyos, sa lingkod ng Diyos na ibinigay sa inyo, sapagkat siya'y kaloob ng Diyos para sa inyo, Pastor Ray and Sister Shay. At kayong mga members din naman, kayo din ay blessing sa inyong pastor. We should always be a blessing to each and every one. We should always be a blessing. I know and I believe God will bless us, pagpapalain tayo ng Diyos so that we could become a blessing to others. Maging pagpapala din tayo sa iba. Share your blessings. The more God blesses you, the more you are willing to bless. Amen. The more you are willing to share, the more you are willing to give. For in doing so, God will open all the windows of heaven and all blessings shall be poured into you. Mahirap yung pinagpala tayo ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang maraming blessings sa atin, and yet, nawawala yung ating puso, yung ating malasakit para sa gawain ng ating Panginoon. Ang mga pastor, mga lingkod ng Diyos, nanghihina din yan. At alam nyo kung anong nagiging kalakasan nila. Alam nyo kung anong pinagkukuhanan namin ng lakas. Isa sa mga pinagkukuhanan namin ng lakas ay yung makita namin kayo every Sunday that you are going to church, you are in the church, you are happy, you are healthy, and living a holy life for the Lord. Pangatlo, stand firm in your commitment. Stand firm in your commitment for Christ. Alam niyo yung salitang commitment is like crossing a bridge and then you will destroy the bridge that you have crossed. This is the point of no turning back. Yan po yung commitment.
para kang tumawid sa tulay at pagkatapos wawasakin mo na yung tulay para no point of return. Once you commit your life to God, Lord, I'm yours. Here's my life. I'm willing to serve you. I'm willing to offer my life to you. I'm willing to give my life to you. Commitment. Dapat maging matatag at matibay yung ating pagtatalaga ng ating buhay para sa Panginoon. Hindi yung committed tayo, hindi yung committed. Committed na yung isip, committed na yung panahon, committed na yung maraming bagay. We must commit ourselves unto the Lord. Always remember Psalms 37 verse 5, di ba? Commit thy works. Italaga natin sa Panginoon. Always do the first step and God will do the rest. Humakbang ka, Diyos ang bahala sa susunod na hakbangin mo. Magtapat ka, hindi ka kalilimutan pagpapalain ka ng Diyos. Gawin mo kung anong tama, gawin mo kung anong mabuti. Manindigan tayo, magpatuloy tayo, mag-akay tayo na marami mga kaluluwa sa Panginoon. Tumayo tayo sa tabi ng ating pastor, here we are. We will keep on keeping on. Magpapatuloy tayo, gagawin natin whatever it takes, susundin natin ang Panginoon. Ipagpapatuloy natin sa biyaya ng Diyos kung ano yung sinimulan natin para sa Panginoon. Kasi ang Diyos, di ba? He who began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Until Jesus comes, we will keep on serving God. Congratulations to all of you. And let me say a prayer for all of you. Lord, dalangin ko po sa oras na ito, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong lingkod, Pastor Ray, na siyang itinalaga sa maging pastor, mga laga, sa mga tupa, kaluluwa, sa TFBC. Pangunahan, Panginoon, maging sa lahat ng mga kapatiran na kilang Diyos. Pagpalain mo sila ng higit pa sa pagpapalang meron sila. Bigyan mo kami lagi, Panginoon, ng katuwaan, ng kaligayahan sa aming mga puso sa tuwing kami, Panginoon, ay gagawa at susunod at maglilingkod at gagawin ko anong nais mo at kalooban mo. Hayaan mo po kami makalakad, Panginoon, sa liwanag ng iyong salita. At hayaan mo po, Panginoon, ang aming buhay ay aming maitalaga at may pagkatiwala sa iyo. Gawin mo kaming matatag, huwag matinag, sapagkat ang pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan at ang lahat ng mga bagay na aming ginagawa ay hindi walang kabuluhan. Lord, you have said our labor is not in vain in the Lord. Ito po'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. As I close, your labor is not in vain in the Lord. Your labor is being regarded. Your labors are being recorded. And your labors are being rewarded. God bless you all. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.